Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa panibagong episode ng ating Boss Kita Podcast. Ngayon po ay ating pag-uusapan ang dumulog na kapatid natin na sinasabing biktima ng illegal dismissal ng isa sa mga kilalang convenience store. At ganoon din, pag-uusapan po natin ang ilang kapatid natin na dumulog at sinasabing biktima ng kanilang katransak na kung saan ipinasa nila ang kanilang hulugan sa sakyan at makalipas ang ilang buwan, kabaligtaran ang dinanas nila dito at sila ngayon ay hinahabol ng mga bangko na pinagkakautangan nila. Kaya sa inyo mga kapatid, mga boss, panoorin po ninyo, maaring bukas o sa mga susunod na araw ay mabiktima rin kayo. Ang Boss Kita Podcast ay hatid sa inyo ng aming kapartner, ang Cylon Tire, katuwang sa paghatid ng mga napapanahon, makabuluhan at kapaki-pakinabang na usapin para sa bawat motorista. Kilala sa kalidad, tibay at maaasahang performance, ang Cylon Tire ay patuloy na nagbibigay ng kumpiyansa at kaligtasan sa bawat biyahe ng mga motorista. Bilang katuwang ng Boss Kita Podcast, suportado nila ang paghahatid ng mahalagang impormasyon at mga napapanahong usapin upang makatulong sa pagbuo ng mas ligtas at mas responsableng komunidad sa kalsada. Cylon Tire, maaasahang kasama sa bawat biyahe. At ngayon naman po, pag-uusapan natin ang isang problema na dinadanas ng ating kapatid na dating employee ng isa sa mga kilalang convenience store. Ito po ay inilabas natin upang maging aral sa iba, hindi lamang sa kanya, kundi doon din sa ibang mga supervisors or top management ng mga company o ng convenience store na dapat po ino-observe natin yung legal process. At maliban dyan, ito ay magandang lesson din sa iba na pwedeng dumanas ng kapareho nitong ating problema na pag-uusapan. Ang ating pong kapatid na ating kasama ngayon ay tinanggal, dinismiss. Yes po. Ng isang kilalang convenience store. Wala po tayong personal knowledge sa mga pangyayari, pero hindi po natin maaaring kalimutan na dapat ang pagpapataw ng parusa o pagtanggal sa sino mang empleyado ay may due process. Dahil kapareho din ng ibang kasong kriminal, ang akusado po ay itinuturing na inosente habang hindi pa napapatunayan ang akusasyon sa kanya. Lalo't higit, ako po ay naniniwala na itong ating kapatid na dumulog sa ating opisina ay masasabing biktima sapagkat kung siya po ay alam niya na siya ay talagang may ginawang masama, malamang hindi na siya dudulog sa aming tanggapan. Dahil alam naman po niya ang ating advokasya, lagi nating sinasabi na basta tama, kampi-kampi tayo. At dumulog po siya dito upang humingi ng tulong para mabigyan ng aksyon legal kung ano ang dapat nating gawin. At ngayon po ay simulan na natin ang aking pakikipag-usap sa ating kapatid na aking katabi ngayon. Kapatid, doon sa ating pag-uusap, nabanggit mo na ikaw ay matagal ng empleyado dito sa convenience store na ito. Tama ba? 1 year and 5 months po. 1 year and 5 months. Yes. Ibig sabihin, lampas ka na doon sa probationary training or probationary period which is usually 6 months, no? 5 months po. Oh, 5 months, no? So more than 1 year ka na. Yes po. At doon sa ating pag-uusap, ikaw ay bagong lipat lamang dito. Ibig sabihin bagong lipat po, mayroong dating branch, doon siya assign at siya ay nalipat. Tama po ba? Yes po, tama po. So kapatid, doon sa ating pag-uusap, hindi ko na itanong sa'yo, bago ka na lipat dito sa branch na kung saan nagka-problema, ilang months ka na o ilang taon ka na doon sa previous assignment mo? Bali na, iba't ibang branch po kasi. Ang una kong branch po is sa Indang po. Doon po ako 7 months. Then nalipat po ako ng Sahod Ulan. After po ng Sahod Ulan, lumipat po ako ng November sa ibang branch po ulit. Bali, November, December, January, February. November, December, January po. 3 months po.
So, ibig sabihin, naging practice ng convenience store na inililipat-lipat Yes po. kayo, ano. Normal naman yon. Ang alam ko, kahit sa bangko, ano, ginagawa nila yon. Kahit sa mga security guards, ginagawa nila yon. Kasi, syempre, yan ay kanilang preventive measures na baka kung ikaw ay matagal sa assignment sa isang lugar, ay ma-develop yung pwedeng gawin na masama ng empleyado, no? At normal yon, di natin pwedeng questionin. Opo. Okay? At base sa mga nabanggit mo, within Cavite area ka lang Yes, nalilipat. Within Cavite. At hindi natin pwedeng questionin kasi normal yon. Tama ba? Yes po. At sa ating pag-uusap, base sa sinabi mo kanina, ilang days pa lamang na nalipat ka dito sa huling assignment mo? Una po ako naging store manager. Bagong promote po ako sa nilipatang pong store. Okay. Dito sa huling assignment mo, store manager ka. Opo, store manager. Pero bagong promote ka. Bagong promote po. Doon sa nauna, anong position mo? Assistant store manager. Yon, assistant ka pa lamang noon. Yes. At ako'y naniniwala kasi inoobserbahan niya ng top management kung okay performance mo, Yes. natural, lipat ka, pero may promotion. Tama? Tama po. Oo, hindi naman pwedeng ililipat ka, ipopromote ka na walang basehan. Tama? Yes. Okay. So, nalipat ka at hindi lamang basta transfer of assignment, may promotion din. Opo. Naging store manager ka. Tama? Tama. Okay. At ang sabi mo, 12 days ka pa lamang doon. Opo, 12 days. Okay. Then, after 12 days, doon na nagkamero ng Inventory po. inventory. Pag sinabing inventory, ang inaudit, ang chinek, Mga yung mga items. Okay. Lahat After the inventory, anong na-find out? After po ng inventory, lumabas po yung variance namin na worth 140,000 items. Okay. Na nawawala po. After inventory pala, may nawawala na items na nagkakahalaga ng 140,000 pesos. Yes po. Okay. Sino ang nagkakandak ng inventory? Kami po, yung mga staff ko, kami po yung nagbibilang ng mga item. And then after po nun, Pag nagkanda kayo ng inventory, galing po siya sa head office. nung ginawa ninyo yung inventory, sino ang pinakamataas doon? Area manager po. Area manager ng Cavite. Yes po. Okay. Nandun yung area manager, tapos ikaw, store manager. Siyempre, nandyan yung assistant Apo. manager. And of course, mayroon pa kayong staff dyan, yung store personnel. Tama? Tama po. Maliban sa area manager, meron bang personnel or official coming from head office? Wala. Wala po. Wala. So, ang pinakamataas, area Area manager. manager. Then, nung na-find out ninyo, dahil sa masama kayo, na-find out ninyo na may variance na ang nagkakahalaga ng 140,000 pesos. Apo. Bilang store manager at nandyan din nung nagawa ang inventory yung area manager, anong naging pag-uusap ninyo dalawa? Nung lumabas po yung variance namin na worth 140,000, dineclare ko po siya. Kaso, yung area manager po namin, ang sinabi niya po sa akin ay wag ko pong i-declare dahil ikakatanggal daw po namin tatlo. Which is yung napalitan kong store manager, siya at saka ako po. So, nagtataka naman po ako, bakit pati ako matatanggal? Bago lang naman po ako doon. Okay. Ulitin ko ulit, no? 12 days pa lang nun, di ba? Yes po. Alam mo, ayaw naman nating makialam o maging judgmental dahil wala naman akong personal knowledge, no? Pero ako'y naniniwala doon sa 12 days, hindi ganun kadali na kung siya ang salarin talaga, parang hindi ganun kadali na worth 140,000 kung involved siya, ay ganun lang kabilis may lalabas yung mga items, ano? Yes. At nung ikaw ba'y na-assign doon, kasi sa PNP, pag nalipat ng assignment, usually, may kasamang personnel Nung ikaw ba ay nalipat doon, may kasama ka na empleyado na sabihin na nating kasama mo doon sa pinanggalingan mo, meron wala? Wala po.
Wala. Wala. Mag-isa ka lang. Isa lang po ako. Okay. Magandang punto. Sinabi mo doon sa area manager na ire-report mo pero ang sabi niya sa'yo, huwag kasi 3 kayong matatanggal. Yes po. Okay. Maliban sa sinabi niya yan, after nung inventory, may ginawa ka pa ba? O nag-report, verbal, or alam mo ngayon, high-tech ngayon, may Viber group, mayroong Wala. messenger. Wala na sir, kasi ang sinabi niya sa akin is, ano po, malakas daw po siya sa aming regional manager. Ah, may regional manager Yes, pa, no? Malakas daw po siya dun sa regional manager namin. And top pick nga po siya nun. Okay. Kaya hindi daw po siya dumaan sa interview. Siyempre ako po, natakot din po ako dun. Siyempre. So, after nung inventory at sinabi sa'yo, wag nang mag-submit ng report, bumilang ng ilang araw bago ka natanggal sa trabaho. Hindi po. Bali, nagkaroon pa po ng isang count. Next month po, nagkaroon pa po ng isang count. The next month, tinry ko po ulit. Anong isang count? Inventory ulit. Opo. Doon sa second inventory, may na-find out ba na may nawala na naman? Yun pa rin po. Lumabas pa rin po yung variance. Same variance. Yes po. Ah, same variance. Same po. Mm. Then, in-insist ko po ulit sa kanya. Ibig mong sabihin, after 12 days, may variance, di ba? Opo. Tapos hindi ka pa natanggal, no? Hindi pa po. Then after another 1 month, nagkaroon ng inventory uli Yun pa at rin po. the same. Yes po. Yun pa rin po. I see. Ay, alam mo, mga kababayan, mga kapatid, hindi ko naman sinasabing tama ako, pero ang nakikita kong senaryo dyan, talagang pinalipas pa ang another 1 month para mahihirapan na siyang tumanggi na sabing wala siyang kinalaman. Yun ang nakikita ko doon, no? Opo. Tama po. At sana mali ako, pero yun namang akin, opinion lang. Ano? So, after another 1 month, doon ka na, ilang days pa bago ka binigyan ng office order na terminated ka na? Ano po sir, bali dumaan pa po yung isang area manager namin. May panibago ulit. Panibagong area manager na po kasi yung isang area manager na nanakot po sa akin, nalipat po siya ng ibang area po, which is sa Indang area naman po. Okay, ibang area ano. Opo. Doon po sa pangatlong area manager namin, hindi po kami nagkaroon ng count. Bali 1 month po yon. And then, Sa pangalawa, nagkaroon na, lilinawin ko nagkaroon ng inventory. Ng Ito nga ganun. yung sinasabi mo na ang sabi ng area manager, wag nang mag-report. opo, Tama? February and March po yun. Okay, February, March. Then, April po, after 1 month, nag-inventory uli. hindi po, yun na po yung ano. Pangalawa? Yung pangalawa po is yung Hindi, yung, March. di ba, ulitin ko para malinaw. After 12 days mo, nagkaroon ng inventory, Opo, may February nawawalang items na worth 140. 140,000. At ang sabi sa'yo, sabi mo, ay wag nang mag-report. Okay. Dahil 3 kayong matatanggal. Opo, Tama? tama po. Then after 1 month, nagkaroon uli ng inventory. Sinong area manager? Same pa rin po. Siya pa rin. Yes po. Tapos, Ganun pa rin po yung sinabi niya sa akin. wala pa rin nabago. Wala. 140,000 Pero pa rin. in-insist ko pa rin po sa kanya sige. na i-report na po natin. Okay. So, siya pa rin. Yes. After the second inventory. Then, may pumalit sa kanya. Opo. Hindi po nagkaroon ng inventory. Hindi nagkaroon ng inventory. Then may Tapos, pumalit na naman po. may pumalit uli. Nagkaroon na po Nagkaroon ng inventory. Yun pa rin po. Na-declare ko na po. Paano Kasi na-declare? maayos na po yung area manager ko nung time na yun. Hindi na niya po ako hinadlangan sa... Na mag-report. Yes po. Kaya na So, dineclare mo sa kanya. Opo. By the way, may tatanong ako sa'yo. Noong after 12 days mo, may inventory kulang ng 140,000. Nasaksihan nyo ng iyong assistant store manager. Tama? Opo. Tapos, dumating sa punto na mayroon ng third area manager. Ang tanong ko sa'yo, yung assistant store manager mo at iba pang empleyado noong unang inventory, alam nila na may problema, di ba? Yes po, pinaalam. Tapos, nag-conduct ng inventory dito na sa third ang pinag-uusapan natin. Nandun pa rin yung iyong assistant store manager at ibang Opo. empleyado. Nandun pa rin. Nandun pa din po. Okay. So, after nung inventory, nalaman ng third area manager na may variance na 140,000 pesos. Anong naging usapan ninyo? Doon po pinaliwanag ko na po bakit
Hindi po na-report ng una at pangalawa. Then, At pinag-explain niya po. doon sa pag-uusap ninyong yon, kayo lang dalawa. Yes po, kami Okay. lang po dalawa. Tapos, dineclare mo na. Dineclare ko May na po. variance. Yes po. Okay. Sinabi ko na po sa kanya. Pinag-explain ka niya? Yes po, binigyan Black niya and po white? ako ng NTE, sir. Ano yun? Notice of explain po. Notice to explain. Opo. Nag-explain ka. Nag-explain po ako. At sinabi mo, noong pa yan, may variance na. Tama po. Okay. Ganito yan, ano? Para sa akin kasi, i-compare ko lang sa police service. Parang ang sinasabi natin doon, yun yung commander mo eh. At sa police, ang practice dyan, yung commander mo ang magre-report sa higher Yes po. authority. Tama po. Pero hindi niya ginawa. Hindi po. At nagpalit ngayon ng area manager, heto ngayon, na-discover. Apo. Di ba? Pinag-explain ka, di ba? Apo, pinag-explain. After na makapag-explain ka, anong sumunod? Nalipat po ako ng branch. Saan? Sa doon din lang po, sa Tansa din po. Okay, And then sige. nagkaroon din po ng inventory. Tapos na-declare ko naman po lahat din. May variance, wala. Meron din pong variant. Gaano kadami? Ano po, 75K naman. Ilang days ka naman doon? Parang ganun din po, mga 12 ganyan. Mga 12. Apo, nag-reshuffle na naman Parang po. may pattern eh. May pattern talaga. Ano? Parang, sige, tapos may variance na naman after Opo. 12 days. Apo, May tanong uli ako sa'yo, may kasama ka bang empleyado paglipat mo? wala din po. Wala. Wala po. Mayroon pa akong isang malagang tanong sa'yo. Ini-expect ko, meron. Ang tanong ko sa'yo, may CCTV? Wala. Marami po. Meron Marami. pong CCTV. Okay. Nakikita ko na eh. No? So, nung paglipat mo, may variance sa 75,000. So, ang area manager is the same. Opo, same po nung sa... Oh, so, after inventory, binigyan ka uli niya ng notice to Hindi explain. na po. Hindi na. Hindi po kasi sa akin yung variance na yun. Baga doon po yun sa unang store manager na pinalipat. Pero, tinatanggap, ibig mo ba sabihin, sa pagkaalam ng area manager, yung variance na yon parang ina-assume niya na hindi mo kasalanan. Opo. Paano mo nalaman? Sinabi Kasi niya? hindi niya po ako binigyan ng NTE. Wala po siyang binigay. Walang notice to explain. O, sige, pagpalagay, yon ang assumption mo. Pagkalipas nun, ano pa nangyari? Ayun na po, bali pinatawag na po ako sa head office nung June 10. June 10 pa ako pinatawag. After ng work ko po. At binigyan ka na ng Yun na termination. po. Hindi ko po alam na magla-last day na po pala ako nung time na yun. Anong natanggap mo? Wala po akong natanggap. Sinabihan ka lang na Sinabihan po stop ako ka ng na. area manager ko na pumunta po ako sa head office ng araw na yon after ng work ko. Then, hinatid po ako ng area manager ko dun sa head office namin. And then dun po, nakalatag na po ng Terminated ka na. pinapili pa po nila ako. Kasi sabi nila sa akin, dishonesty daw ako, ganyan. Pinaliwanag ko naman po, bakit ko po paano po ninyo nasabi na dishonesty ako? Na-report ko naman po ng ikatlong. Hindi, at saka yun ganito. Hindi pwedeng ganun lang. Dapat may proper investigation. Kasi sinabihan po nila akong criminal, accessories to the crime daw po ako. May pinaperma sa'yo, resignation. Ano po, pinagawa po nila ako on the spot. Sumunod ka? Yes po. Wala. Pinanotaryo mo yon? Hindi po. Wala po. Hindi. Kasi on the spot. Okay, ganito. Alam mo, ang mga naka-assign. By the way, after nun, anong ginawa mo? Nang alin po. Nag-file ka ng complaint, nag-report ka? Mga ilang araw pa po kasi hindi ko pa po naisip. Iniyak lang po ako ng iyak sa bahay ng time. Okay. Ganito, alam mo, kami bilang advocates, at ako bilang retired police, hindi ko pwedeng sabihin hindi mo ginawa or ginawa mo. Hindi ako pwedeng maghusga ng ganon. Kaya lang, pag tinitingnan ko, sa man, kasi hindi ito magiging sasabing administrative case eh. Masasabi natin itong criminal case, no? Sa criminal case kasi, hindi pwede yung, ito may kasalanan, tanggalin yan. Opo. Dapat yan may due process. At dyan pumapasok ang NLRC, no? Tapos para kasi sinabi nila sa akin, sir, nung nandun ako sa admin hearing namin. Nagkaroon ba ng hearing? Yun na rin po, yung mismong araw na. Yung araw na rin yon? Opo, na tinanggal po nila ako.
Ang inaano po nila sa akin na 3 months na daw po ako dun sa store na yon. So, akin na daw po yung kasalanan na yon. Ah, Tin-transfer po nila sa akin okay. yung kasalanan ng Alam iba. mo, hindi ako nagiging bias, pero yun nga, bilang matagal na ako sa police service, more than 30 years, kwento pa lang, nakikita ko na yung simula hanggang dulo. At although nag-uusap pa lang kami, meron na akong nabubuo na conclusion. Pero hindi yon legal basis para sabihin nating tama o mali. Hindi natin siya pwedeng husgahan. Pero ang isang malinaw dito is parang na-shortcut eh. Nung araw na yun din, na parang kinausap ka, Opo. tapos doon na sinabing mag-resign ka na lang, no? Opo. Kaysa After kakasuhan nila ka, po, no? sabi po nila termination or resign daw po. Anong pinili mo? Wala po. Hindi pa po ako po. Di bale, ganito. Kaya binuo ng ating magagaling na mambabatas yung NLRC. Hindi ko lang ma-recall kung kailan yan ay para magkaroon ng due process at maprotektahan ang pwedeng biktima. No? At kanina, napag-usapan natin na dumulog ka sa DOLE, Opo. Nagpadali na po. Department of Labor and Employment. Hindi ka pa dumulog sa NLRC. Hindi pa po. Okay. Ayon sa ating abogado, kapag DOLE, ikaw ay employee, ako ay employer, ay ang dapat daw idinudulog sa DOLE, kunwari, ang sweldo mo hindi ko binibigay nun tama, may cut ako, yung hindi ko nire-remit sa pag-ibig o sa PhilHealth, yung remittance mo, DOLE pa yon. Kasi hindi pa kita tinanggal. Pero sa kaso na pinag-uusapan natin na kung saan base sa'yo, terminate ka without due process na parang masyadong minadali Opo. na doon sa pag-uusap na yun ay tinanggal ka na kagad. Dudulog tayo sa NLRC. At alam mo, may mga natulungan na tayo sa NLRC. Kaya kumpiyansa ko. Ang unang gagawin dyan ng NLRC, no, siyempre, magsasubmit ka ng affidavit. Opo. Hihinga naman ng counter affidavit yung kabila. At ang nakikita ko dyan, no, hindi naman ito final, no? Pero ang conclusion ko dyan, ang kailangang ma-establish nila, nagkaroon ng proper investigation. Pag sinabing proper investigation, nag-conduct din sila na investigation or inimbestigahan din nila, pinatawag din yung mga kasama mo. Hindi po. Walang nangyaring Wala po. ganon. Wala Oo. po. So, ganito, sa parte ko, base sa ating pag-uusap, naniniwala at nagtitiwala ako sa iyo. Ang una, at dumulog ka din lamang sa aming opisina, ang mahalaga dyan ay maprotektahan yung iyong dignidad. Yes No? po. Siyempre, doon sa mga kaibigan mo, kamag-anak, kakilala, parang hindi mapipigilan yan, mapapag-usapan yan eh. Opo. Ay kailangan yung dignidad mo ay mapanatili na nasa sayo. Pangalawa, may paglaban mo yung iyong karapatan na hindi pwedeng wala pang investigasyon, sinentensyahan ka na. Unang-una, yung itinanong ko sa'yo, yung unang assignment mo, paglipat pala, wala kang kasamang empleyado. Paglipat sa'yo, wala pa rin. So, ibig sabihin, napakahirap gumalaw na kung mag-isa ka lang. Ito, sinasabi ko lang bilang dating pulis, kung siya po ay may masamang mga ginawa, napakahirap na mag-isa kang gagalaw eh. Lalo pa may CCTV. Ano? Opo. Pero hindi yun ang punto dito, mga kababayan, mga kapatid. Kaya ito ay nag-video kami para ma-educate at baka mabiktima rin kayo. Ako po ay may mga idinulog na sa NLRC at ako ay 100% kumpiyansa sa NLRC na itong mga ganitong kaso ay iniimbestiga nilang mabuti at kung makita nila na may mali na ginawa ang convenience store sa ating kapatid, tiyak na tiyak po makakamit niya ang hustisya. Kung paano at ano paman, hindi natin pamilyar masyado ito para magbigay tayo ng conclusion. Pero ang titiyakin ko po sa inyo,
mabibigyan ng hustisya ang dinanas niya at mapapanagot ang dapat mapanagot. Kaya pinapaalala ko po sa ating mga boss, mga managers, mga supervisors, madaling mag-akusa pero hindi madaling magtanggal ng empleyado. Kailangan may hustisya, kailangan may imbestigahan, kailangan mapatunayan na nagkasala ang empleyado. Hindi pwede yung gusto-gusto lamang. At makakaasa ka kapatid, yung mga babanggitin mo doon sa affidavit mo, yung mga kasama mo empleyado, pati managers, Apo. yung first, second, third, lahat ng pwede mong banggitin ay babanggitin mo sa ating affidavit na gagawin. Apo. At yan ay para maimbitahan ng NLRC. At alam mo, sa investigation, kung sabihin natin na talagang may maling ginawa ang management, Apo. hindi madali na makalusot o mapabricate nila dahil may mga involved na personnel, yung mga kasama mo. Apo. May tiwala at kumpiyansa tayo sa NLRC. Okay. Idudulog natin, may sarili tayong abogado. After our pag-uusap, magbibigay ka ng statement sa office ko, Apo. no? Para maidulog natin ito sa NLRC. Sige. Okay, sa ating mga kababayan, paglilinaw lamang po, baka ang iba ay nalilito at sinasabi na si Colonel Busita ang sumbungan ng motorista. Totoo po, may pamantayan tayo na basta tama, kampi-kampi tayo. Sumbungan ng motorista. Pero dahil malawak na rin ang ating advokasya, may mga dumudulog po sa ating opisina na hindi naman motorista. Kaya po, tayo ay may rehistradong organization sa Securities and Exchange Commission. Ito po ay Real Service Advocates of the Philippines, RSAP. Ibig sabihin po, kung kayo ay may problema at inaakala ninyo na kami makakatulong sa pamamagitan ng iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan, kapareho po ninyo ako. Hindi ako nawawala ng tiwala sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Bagamat may mga tiwali sa ibang mga ahensya ng ating pamahalaan, suma total po, mas malaking porsyento pala ang mabuti at naaasahan sa kanila. Kaya po sa pamamagitan ng ating opisina, kami po ay dudulog sa NLRC para sa kapatid natin. At kami po ay may libreng abogado, wala kayong babayaran. Kami po ay maglilingkod ng higit pa sa inyong inaasahan. Gusto ko lamang pong ipalam sa ating mga babayan, kung kayo ay may kakayang dumulog ng personal, mas mabuti. Kung tawag po, meron kaming 2 hotlines. Pwedeng tumatawag kayo, may kausap yung staff namin. Nagri-ring, mapuputol. Hindi po ang ibig sabihin nun ay namimili kami. Wala po kaming pinipili. Ang amin pong opisina ay bukas 24 oras. Sa lahat po ng nagtitiwala, sumusuporta at nagsusumbong sa amin, maraming salamat po. Dahil kung wala po kayo, hindi uusad ang ating advokasya. At paglilinaw po, sabi nga nung isang mayor, nagpapasikat si Colonel Busita kaya tumutulong, nagbibideo pa. Hindi po. Ginagawa po namin ito sapagkat walang ibang gumagawa. Wala kayong mapagsusumbungan na magsasakripisyo, maglilingkod ng libre. At doon naman sa nagsasabing para kumita sa Facebook and YouTube, hindi po totoo. Dahil kung ang hangad po namin ay kumita sa Facebook and YouTube, ipagbabawal namin ang paggamit ng aming video. Pero hindi namin ginagawa yan. Sa halip, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa mga vloggers at mga content creators na kung saan ginagamit ang aming video sapagkat malaking puwersa kayo para mapalawig ang ating advokasya. Yun lamang po. Maraming salamat at mabuhay tayong lahat. Tatandaan po ninyo, basta tama, kampi-kampi tayo. Thank you po. Ang Boss Kita Podcast ay hatid sa inyo ng aming kapartner, ang Cylon Tire. Katuwang sa paghatid ng mga napapanahon, makabuluhan at kapaki-pakinabang na usapin para sa bawat motorista. Kilala sa kalidad, tibay at maaasahang performance, ang Cylon Tire ay patuloy na nagbibigay ng kumpiyansa at kaligtasan sa bawat biyahe ng mga motorista. Bilang katuwang ng Boss Kita Podcast,
suportado nila ang paghahatid ng mahalagang impormasyon at mga napapanahong usapin upang makatulong sa pagbuo ng mas ligtas at mas responsableng komunidad sa kalsada. Cylon Tire, maaasahang kasama sa bawat biyahe. Kapatid, yung iyong sasakyan, pina-assume mo. Tama? Yes po. At base sa ating pag-uusap, meron kayong legal document, agreement, notaryado Yes po. na pina-assume mo. Tama? Pero after ilang months, tumatawag sa iyong bangko dahil hindi ka nakakabayad. Yes po. Kaya ang ginawa mo naman, binalikan mo yung nag-assume. At nalaman mo na yung palang nag-assume ay ipinasa pa sa iba yung Ang sasakyan ko po. sasakyan. Opo. At ang ikinagulat mo na ilipat ang ownership. Yes po. Tama, ano? At base sa'yo, yung mailipat ang ownership, saan ka dumulog? Pumunta po ako sa mother file po sa Lipa City. Pina-pull out ko po yung records. Yan, naalala ko. Pumunta ka sa Lipa City, sa regional office ng LTO. Ito ang gusto kong malaman ninyo na mabuti resolve na yung problema nitong kapatid natin. Sorry, mga kaibigan ko ang nandiyan sa regional office at maaaring hindi ito alam ni Regional Director, Colonel Decena. Napag-alaman ko sa iyo, pumunta ka para pull out records. Yes po. At may karapatan ka dahil sa iyo nakapangalan yung sasakyan before. At yun ang advice sa'yo ng PNP HPG Kamkrame. Opo. Tama, ano? Opo. May endorsement ka from Kamkrame. Yes po. Dahil nagsumbong ka sa HPG. Opo. Kaya binigyan ka ng referral. Opo. Okay. Pagpunta mo, sabi mo, ang sabi ng LTO Regional Office, ipapadala na lang sa email. Yes po. Pero, hindi tumupad. Hindi po sila tumupad. Kaya po ang ginawa ko, Bumalik ka uli. binalikan ko po sila. Yes. So, yun po ang isang lesson doon sa mga kapatid natin sa regional office ng LTO Region 4A. Imagine, may problema na ngayong kapatid natin, pumunta sa inyo, nag-abala, pinangakuan nyo, ipapadala sa email address niya, pero umaasa siya, walang nangyari, bumalik pa uli. At pagbalik mo for the second time, doon pa lang nagpadala sa email mo. Opo, doon pa lang po nagpadala. Sinabihan ko po sila na anong meron, bakit hindi ko makuha yung mother file ko. Okay. Sinabi ko ganun. Tapos, doon mo na-discover na nakapangalan na sa iba. Opo, doon, At ang transaksyon nangyari sa LTO Bacoor. opo, doon po sila. Yes. Then, pagpunta mo sa LTO Bacoor, na-check nila sa file, may problema. Opo. At sinasabi mo, may mga fake. May mga fake documents pong ipinasa yung rentals po na sa pagmamayari po ni Ali Suhaib. Ali Suhaib. Okay. Madalas kong madinig yan Ali Suhaib. And, doon sa kwento mo, nakikita ko, ang LTO Bacoor ay biktima lang ng mga tiwali na nasa likod nito. Sapagkat, sabi mo, ipinatawag ng LTO Bacoor ang HPG Cavite. Opo. Yes. Bakit ko po nililinaw yan? Kung ang LTO Bacoor ay maaring may mali, pero kung sila ay talagang literal na kakuntsaba ba, no? Maaring sasabihin sa'yo, magsampa ka na lang ng demanda. Kumbaga, hindi ka tutulungan sa halip, sasabihin sa'yo, magsampa na lang ng demanda. Pero base sa kwento mo, LTO Bacoor City pa ang nag-invite sa HPG. Kaya kayo nagkaharap ng HPG. Opo. At sino ang nagsampa ng kaso? Tumulong, HPG. Opo, sinabihan po ako ng HPG Cavite na ay ni Sir Jefferson Cabuloy na mag-file daw po ako ng kaso dun sa nag-assume. Tama. At dahil doon sa pagsasampa mo ng kaso, yung nag-assume na nagsasabi na siya ay biktima din, Opo. nag-cooperate sa'yo. Opo. At sa HPG, Opo. itinuro kung nasaan yung sasakyan. Opo. Tama? Opo. Doon ba pag sa turo sa unang attempt, nakuha ang sasakyan? Hindi. Hindi po nakuha. Kasi Bakit? po na may pinapakita po siyang original ORCR. Yes, kasi sa kalaman ng iba, alam ito ng LTO,
Kaya itong lesson mga kapatid, mag-ingat kayo kapag bibili kayo ng sasakyan. Bakit? Hindi ibig sabihin na kapag presenta ng original ORCR, okay na. Kasi may nalalabasan ng ORCR, hindi siya encumbered, pero yung documents, fake. Tama? So sa unang attempt, hindi nakuha. Sino ba ang kasama mo nung unang attempt? Ano po, ako po yung nagsumbong din po ako sa HPG Batangas. Tapos nakipag-coordinate po ang HPG Batangas sa Lingayen. Tinawag po nila doon. Sa Pangasinan, Opo. itinawag lang. Opo. Tapos yung HPG Lingayen, nagkita kayo o sila ang kumilos? Ano po, ang ginawa po nila, tinawagan po ako nung taga-Lingayen na pumunta daw po ako doon para ma-confirm ko kung yung lang talaga ang sasakyan ko. Tapos pagdating ko po doon, yun nga po yung sasakyan May ko. pinipresenta original ORCR. Opo, nawala po din silang nagawa kasi nga po, original yung pinapakita Okay, nila. sige. So, alis ka na uli. Opo. Tapos, bumalik ka ng HPG Cavite. Opo. Anong ginawa ng HPG Cavite? Sinamahan kayo? Nung sabi po nila, mag-file ako ng case, tapos sinamahan po nila ako papunta doon para kunin po yung sasakyan. Okay. And ang ginawa ng HPG Cavite, sabi mo, in-invite sa barangay. Opo, doon po niya pinatawag. At nung magkaharap yung possessor, at saka ikaw, anong advice ng HPG? Ano po, sabi po, i-voluntary surrender na yung sasakyan kasi kapag hindi niya i-voluntary surrender yon after 3 months at may result na yung sa fiscal ko, masasampan siya ng anti-fencing At dahil may malinaw na dokumento, na mga... naniwala yung possessor. Opo. No. Sa pagkakaalam mo, magkano ang bili ng possessor? Sabi po, 450 daw po. Yon. Ipina-assume mo yung sasakyan sa halagang 60,000 pesos. Opo. No. Tapos yung nasa likod ng panloloko sa'yo, binenta ng 450,000 pesos. Okay. So sa madaling salita, dahil naniwala yung possessor, base sa documents na napresenta ninyo with HPG, voluntarily sinurrender nila. Tama? So ano po ang magandang lesson dito? Mag-ingat kayo. Katulad nung taga-Lingayen, Pangasinan, nakabili 450,000 pesos. Saan niya hahabulin ngayon? Yung binilihan niya. So malaking problema po yon. So sa madaling salita, yung nag-assume ng balance, may kasalukuyang kaso pa rin. Ano? Okay. So, hindi na natin pag-uusapan yon kasi criminal case to, depende na yun sa inyo kung atras kayo o hindi. Ang gusto lang natin iparating sa ating mga kababayan ay may mga nabibiktima na kung saan ay nakakapagpagawa ng original na ORCR sa LTO. At yun po, bagamat nagkamali ang LTO Bacoor, salamat na rin po dahil kayo pa rin ang nag-initiate para matulungan ang kapatid natin. At salamat po sa HPG Cavite. Ang galing ninyo. Imagine, talagang nag-effort pa kayo, ginawa nyo lahat para ma-recover ang sasakyan ng ating kapatid from Cavite to Lingayen, Pangasinan. May kalayuan yan. At alam ko na kapos din kayo sa resources. Nagdala ng mobile ang HPG. Opo. Nagbigay kang pang merienda. Wala po akong Ang bato mo naman. Joke lang, no? Hindi, kasi nag-HPG ako, no? Kulang ang resources namin. Kaya saludo ko doon sa HPG Cavite. Ang layo ng tinakbo. Alam mo, ang nangyari doon, nag-ano lang sila ng panggasolina. Nung pumunta kayo doon, pinamerienda mo sila? Hindi po. Naku. Hindi ko po pinag- Sigurado ba kung ikaw ay Pilipina? Para kang dayuhan. Sige. HPG Cavite, congratulations. Pag nagkita tayo, ako magpapamerienda sa inyo. Sisingilin ko kay kapatid. So sana po nagkaroon ng aral para sa inyo. Maging maingat. Kung kayo po ay bibili ng second hand na sasakyan, makipag-ugnayan kayo sa HPG. Kung reported na may nakaw o involved sa crime at iba pa, at makipag-ugnayan po kayo sa LTO kung kayo ay bibili ng second hand na sasakyan. At katulad nga nung nabanggit ko na na-transfer ang ownership,
kung kayo po ay bibili ng kapareho nun, bagamat mabigat at malaking trabaho, dapat nakipag-ugnayan yung buyer nung sasakyan doon sa LTO Bacoor. Kung siya ay nakipag-ugnayan sa LTO Bacoor at sinabi ng LTO Bacoor na wala namang problema, nako, sasabihin ko sa inyo, kakasuhan natin ng LTO Bacoor. Pero hindi kayo nakipag-ugnayan. Kumbaga, ang Bacoor, LTO ay naloko, kayo naman naloko rin. Pero, bakit ganun kadali naloko yung LTO Bacoor? No? LTO Bacoor, bagamat tinulungan ninyo ang biktima sa ngalan ng aming advokasya, kapag may nagsumbong na kapareho nito, kami po, pangungunahan namin ang pagsasampang ng kaso sa inyo. Yung minsan magkamali, okay lang. Pero kung paulit-ulit, pasensyahan na lang. Bakit namin ginagawa ito? Kawaawa ang nabibiktima. Gampanan po ninyo ang serbisyo, ang inyong trabaho para na po protektahan ang mga kapwa natin Pilipino. At balik tayo dito sa ating kapatid na Bicolana. Ito, may tatanong ako dito taga saan ka? Sorsogon. Sorsogon. May tanong ako sa iyo. Bakit sa amin ka lumapit, hindi kay Senator Escudero? Anyway, yung sasakyan mo, pina-assume mo. Yes po. At yung may black and white kayo. Na nagkasundo kayo. Meron po. Notaryado. Hindi po. Hindi niya po pinanotaryo. Kasi ang sabi niya po, sir, siya daw po yung maghahanap ng mag-a-assume. Okay, ganito kapatid. No? Paalala sa ating mga kababayan, kapag nagpa-assume kayo or any transaction, nagbenta ka ng sasakyan, nagpa-assume ka, napaka-importante po, notaryado. Banggitin ko lang yung open deed of sale. Illegal yon, hindi legal na dokumento. Magiging legal lang yon kapag notaryado. At nadinig mo kapatid, yung sa'yo, assume balance notaryado. No? Anyway, nandyan na yan At yung nag-assume sa'yo, hindi na naguhulog. Ang naguhulog po talaga, sir, is si Alice Suwaid. Si Alice Suhaib. Yes po. Nabanggit mo Suhaib, Okay. Kung kilala nyo si Mr. Suhaib at kilala mo si Mr. Suhaib, imposibleng hindi kilala ng HPG yan. Okay, mamaya, pag-usapan natin ng HPG. So, dahil hindi na siya nagbabayad o hindi na naguhulog sa bangko na kung saan pinag-usapan ninyo, na-alarma ka, tumatawag na sa'yo ang bangko. Tama po. Yes po. Kaya kumilos ka. Anong malaman mo po na may problema, anong first move na ginawa mo? Ang ginawa ko, sir, nagpunta nga po ako dyan sa Sa sasakyan ko po. Kasi tinuro po nung agent ko po. tinuro ng agent kung Opo. nasaan. Nakita mo yung sasakyan mo? Opo, pinasok ko po dyan sa village. Nasa village. Opo. Nandun talaga ha? Opo. Parang ang sarap i-drive nun, yung sasakyan mo na talagang, nakatago. Hindi ko na itatanong sa'yo ang pangalan ng village Opo. kasi maingat tayo dito. Bakit? Kapag pinangalanan mo yung village, sometimes unfair ang tao. Pag pinangalanan mo yung isang village, ang magiging chismis na dyan, yung mga tao doon bumibili ng sasakyan na may sabit, na parang hanggang sa humaba ang chismis, talagang naging practice na nila yon. Kaya hindi ko itatanong sa iyo anong pangalan ng village. So, nung makita mo kapatid, anong ginawa mo? Wala, sir. Lumabas na lang ulit ako. Tapos nag-contact po ako sa kanila. Doon sa kausap mo? Opo. Okay, tapos, Nagtanong po ako sa LTO Antipolo. bakit Antipolo? Nakapangalan pa po sa akin yung sasakyan. Nakapangalan pa sa'yo? Hindi na po. Naipalipat na po kay... Nag-inquire ka sa LTO, prinisend mo yung documents, Opo, yung nakapangalan po sa akin. nailipat na. Nailipat na po. Saang akin po. LTO? Sa Taguig po. Taguig. So kapareho ng kwento niya, nailipat. Yes, Nako, Taguig LTO, ASEC, Marcos, Lacanilaw, sir. Ang dami na po nang naililipat na illegal ang dokumento. Okay, kapatid, pumunta ka sa LTO
at nalaman mo na i-transfer na sa iba yung pangalan. Opo. At nangyari ito sa Taguig City LTO. Yes po. Sa pagkakaalam mo ba yung LTO chief, Hindi po siya sir humarap sa akin nung una eh. hindi siya humarap? Opo. Ang sabi niya po, bumalik daw po ako. Tapos nung bumalik naman ako sir, wala rin po siya. Wala rin uli siya. Kasi Ba't naglilipat tinataguan nga daw ka? po Ha? siya. Naglilipat daw po sila nung time na yun, sir. Tapos nung pangatlo naman po, sir, doon na po, halos ayaw nga rin nila po ako. Ayaw kang So, harapin. Isang araw po ako doon, Alam mo, ito naman ay ano lang, nag-antay. opinion ko lang. Brother Matt, yung kwento ni kapatid, hinarap siya ng LTO Bacoor, agad-agad, at tinulungan, in-assist, tumawag pa ng HPG. Yun naman kay kapatid na Bicolana, ilang beses kang hindi hinarap? 3? Opo. Talaga? Tapos, nabanggit mo na naipabalik mo sa pangalan mo yung Yes po, rehisto. sir. Kasi kinulit ko po talaga sila. Pero hindi yung chief, no? Yung, nung time na yun, sir, inantay ko po talaga yung chief nila. Nakausap mo rin Nakausap for ko the po last siya. time. Opo. Tapos, presenting your documents, tiningnan nila yung file, Yes po. and they found out na, ay, may mali nga tayong Hindi ginawa. po, sir. Hindi? Hindi po ganun yung sabi nila. Ano sabi? Paano kami mamaniniwala na sa'yo yung sasakyan, fully paid na nga po? Kasi may documents sila doon, sir, na fully paid na po yung sasakyan ko galing po sa BPI. Notaryado din po, sir. Notaryado. Yes po. May mga ID din po doon, sir, na nag-work sa BPI. O sige. Pero syempre, originally nakapangalan sa'yo, di ba? Yes po. Tapos, kung sinasabing fully paid na, pero paano na transfer sa ibang pangalan, hindi nila Yun may nga po, pakita. O may lumabas na deed of sale. Meron, sir. Lahat po nandun sa kanila. Di, Ayaw po siyempre, nila sa ang akin pangalan ibigay. mo nandun. Yes po. Pero siyempre, alam mo kung fake o hindi. Pineke po yung mga perma ko, sir. O sige. So, hindi mo pa na-convince sila na dapat ibalik sa'yo ang ownership. Yes po. Kahit nag-present ka ng documents. Anong ginawa mong action? Kinulit ko po yung chief nila, sir. Sabi ko, ma'am, papatunayan ko po sa inyo na hinuhulugan ko pa yan sa BPI. Ang ginawa ko po, sir, humingi po ako ng SOA sa BPI. Yun naman po, sir. Yun. Tapos kinausap po nila yung BPI. Tama yun. Ibinangga nila yung resibo mo. Yes Bakit? po. Doon sa files ng Taguig, no? Yes po. Sabi doon sa files, fully paid na. Yes po. Pero may na-present ka, after noon, nagbabayad ka pa rin. Kaya na-prove mo na hindi pa talaga yan bayad. Yes po. At the same time, tumawag sila sa bangko. Opo. At sinabi Kinausap ng ko bangko na hindi pa talaga bayad. Hindi pa talaga. So, naibalik sa pangalan Yes mo. po. Nung araw na yun, sir, ibinalik naman po nila agad. Okay. At napag-alaman mo na nando sa subdivision na yon yung sasakyan. Yes po, sir. Okay. Lumapit ka sa HPG. Opo. Nung kinabukasan nun, sir, nung naipalipat na po sa pangalan ko, lumapit na po ako nun sa HPG. Okay. Pinuntahan po namin yung village. Ayaw papasukin. Ayaw po sila papasukin. Walang magagawa ang HPG doon. Kasi wala silang legal authority na pasukin. Parang isang bahay lang yun eh. Yes po. Katulad yan, yung compound ko. Ipagpalagay na yung kotse mo nandyan. Kahit magsumbong ka sa HPG, hindi nila pwedeng pasukin. Pagpasok pa lang nila, may kaso na. Yes po. Kaya naintindihan ko ang HPG. Pero, alam mo, nung panahon ni General Marantan, kasabay ko yan sa HPG. Maraming pamamaraan yan eh. Para makuha yung sasakyan mo kasi para sa iyo yan. Yes po. No. Pero nagsampa ka na ng kaso doon sa... Hindi pa po, sir. Kailan ka pa dito sa... Nasa Cavite tayo ngayon? Balik lang po ako. Nakailang balik ka na from Bicol? Pang-apat po. Pang-apat. Nung pumunta ka sa SPG, may malinaw ba silang sinabi sa'yo na pwede nilang gawin? Wala po, sir. Ang sabi niya po sa akin, doon na lang daw po sa Bicol magkaso. Ganito na lang muna, kapatid. Doon muna tayo sa legal. No. Kasuhan mo yung katransak mo. By the way, yung katransak mo ba, kilala mo talaga o bigla na lang lumabas nagpakita sa'yo? Sa Facebook.
sa Facebook. Nako mga kapatid, mag-ingat kayo. Maraming manloloko sa Facebook. Lalo yung mga umaatake na nakalock ang account. No? Ang dami pong manloloko sa Facebook. No? Anyway, hindi kita sinisisi. Talagang ganun lang naman ang buhay. So, ang lesson na lang doon sa katulad nating kapatid na ito, kung magpa-assume kayo ng balance, kunwari, kaibigan mo ko, nag-usap tayo, okay yon. Kapatid mo, kamag-anak, o talagang kaibigan ng kamag-anak mo. Binabanggit ko lang ito, hindi para mag-sermon sa kapatid natin. Para lang yung mga iba nating kababayan na nagpapa-assume balance, maging maingat. Okay, ganito kapatid. Tama ang advice ng HPG. Pagbalik mo sa Bicol, sampahan mo ng kaso yung anong ipinakitang document sa'yo? Nung kunwari ako yung nag-assume ng balance, may pinakita ba ako sa yung ID o passport? ID. Na-verify, siguro license. License. Na-verify mo na sa LTO kung talagang yung lisensya na yun hindi fake? Fake? Hindi pa po. Hindi ko pa po napaverify. Hindi mo pa na-verify. Pagbalik mo kapatid sa Bicol, i-verify mo yung lisensya niya. Kapag ka yun ay siya talaga authentic na yung pangalan lahat nandun, siya talaga maganda para sa'yo. At least may sasampahan ka ng kaso. Bakit? Hindi na siya magagamit nitong si Suhaib. Kasi may kaso na siya. Pangalawa, baka kapareho niya, yun din ang makakatulong sa'yo. Pero, identify na sa sasakyan mo, alam na kung nasaan. Pag nasampa ng kaso, idudulong natin yan sa PNP Highway Patrol Group. Alam nilang gagawin dyan. Importante mag-umpisa ka sa pagsasampa ng kaso. At pag nasampa mo na ng kaso, pwede kang tumawag dito. Yes po. Dudulog tayo sa HPG. Sige. No. Ilang months na yung sasakyan? 3 months na po. Di, ikaw ang tuloy-tuloy naghuhulog. Hindi po. Hindi ka naghuhulog. Hindi na. Pero alam mo, kakasuhan ka nung Yes financing. Sige. Malay mo naman, bago ka makonvict, makuha na yung kotse. Ano? No? Sige. Huwag kang malungkot. Tutulungan ka ng HPG. Sigurado ako matutulungan ka nila. Oo. At hindi rin mapapakinabangan ng possessor yung kotse niya. Kasi naibalik na sa pangalan mo. Yes po. Oo. Kaya, titingnan ko yung aking special talent. Kakausapin ko yung possessor. Na meron kasing tinatawag kami sa Batanggenyo na kung hindi makaya, kung hindi makaya sa paupo, patayo. Kukunin muna natin sa paupo. Titingnan ko kung oobra yung special talent ko, kakausapin ko yung possessor. Sige. But for the meantime, doon tayo sa legal, mag-file ka ng kaso. Tapos update mo kami. Yes po. Okay? So, yun lamang po mga kababayan natin. Again and again, ginagawa namin ito para doon sa mga iba na mga kababayan natin bibili ng sasakyan at magbibenta ng sasakyan, ay wag na kayong matulad sa kanila. Kaya nag-request ako and sis, kapatid, salamat at pinaunlakan mo na ma-live yung ating issue. Ganon din kapatid. No? Ulitin ko, sundin natin ang payo ng SPG. Pagbalik mo sa Bicol, file ka muna ng kaso and update mo kami. And Insan, Yes, boss. pakikuha mo yung detalye at mag-attempt tayo na baka makuha ng ating special power at makikipag-ugnayan tayo doon sa possessor na para wag nang lalaki ang kanyang problema, mas mabuti pa na isurrender niya. At base sa ating pag-uusap, mapera naman siya eh. Yes No? Doon pala sa subdivision na yun. Kung hindi ka bilyonaryo, hindi ka makakatira doon eh. No? Gagamit tayo ng tao na magiging link para maging maayos ang usapan. Na hindi natin ito ginagawa para mangharas, para walang yain, o para abusuhin ang ating kapwa. Ang gusto lang natin, win-win solution.
ma-resolve ang problema sa maayos na pamamaraan, walang masasaktan, walang mapapahamak. Yun lamang po, maraming salamat. At again and again, kaya po namin ito ginagawa ay dahil walang ibang gagawa. Kung may ibang gumagawa nito, hindi namin ito gagawin. At sa lahat ng mga nagtitiwala, nagsusumbong at sumusuporta sa ating advokasya, maraming salamat po. May mga susunod pa po tayong video na makakatulong sa inyo. At doon po sa nagsasabi na si Colonel Bosita ay tumutulong, nagpapasikat lamang, mali po kayo. Sabi sa Santiago 4:17, sa nakakalam nga ng paggawa ng tama at hindi ginagawa, ito ay kasalanan sa Diyos, sa Kanya. Kaya namin po ito ginagawa. Ito ay libre, wala kaming kinokolekta sa mga humingi ng tulong sa amin. At sa abot na aming makakaya, tumutulong po kami dahil nakakawa ang ating mga kababayan, nakapareho nila, nagsisikap ng mabuhay na maayos, marangal, legal, pero napapahamak pa. Kaya kapatid, magtiwala ka sa HPG. Kilala ko ang HPG. Galing ako dyan. No? Mag-cooperate lang tayo. Katulad niyan, natulungan ng HPG Cavite. HPG Cavite, saludo kami sa inyo. LTO, Bacoor City, sana wag nang maulit ang pagkakamali ninyo dahil kapag naulit pa, sasampahan namin kayo ng kaso. Serbisyo lamang. Ito po ang aming pamantayan. Basta tama, kampi-kampi tayo. Mabuhay po tayo. God bless. Ang Boss Kita Podcast ay hatid sa inyo ng aming kapartner, ang Cylon Tire. Katuwang sa paghatid ng mga napapanahon, makabuluhan at kapaki-pakinabang na usapin para sa bawat motorista. Kilala sa kalidad, tibay at maaasahang performance, ang Cylon Tire ay patuloy na nagbibigay ng kumpiyansa at kaligtasan sa bawat biyahe ng mga motorista. Bilang katuwang ng Boss Kita Podcast, suportado nila ang paghahatid ng mahalagang impormasyon at mga napapanahong usapin upang makatulong sa pagbuo ng mas ligtas at mas responsableng komunidad sa kalsada. Cylon Tire, maaasahang kasama sa bawat biyahe.